Ipinahayag ni Donald Trump ang digmaan, hindi sa labanan kundi sa karagatang Caribbean laban sa Venezuela at Cuba. Sa United States State Department, pinagtatawanan pa nila ang Russia, na parang sinasabing sabay na inaatake ng United States ang dalawang kaalyado ng Moscow at walang magawa si Putin. Sinimulan na ng mga American destroyer ang paghuli sa mga tanker ng Shadow Fleet, sinasakote ang mga barko, kinukuha ang kargamento at inaaresto ang mga ito. Takot na takot ang mga diktador sa Caracas at Havana kaya tumatawag sa Moscow, ngunit ang mga taga-Moscow ay labis na nababahala at walang magawa para tumulong. Ano ibig sabihin nito? Hindi na ba napupunta sa Cuba ang langis mula Venezuela? Sa ganitong paraan, 2 ibon ang tinamaan ng United States sa isang putok. Kung walang langis ng Venezuela, di mabubuhay ang Cuba at di rin mabubuhay ang rehimen ni Nicolas Maduro kung walang suporta ng Cuba. Ipapaliwanag ko lahat ngayon sa episode na ito. Ang Isla ng Kalayaan ay nanganganib dahil sa gutom na pag-aalsa at pagkawala ng kuryente. Sa episode na ito, tatalakayin natin kung bakit tinawag ni Marco Rubio itong operasyong 2 kuneho sa isang putok. Ito ang paghabol sa mga oil tanker ng Venezuela. Paano maaapektuhan ng pagbagsak ng ekonomiya ng Cuba ang mga planong militar ni Putin at bakit? Pwede bang maging turning point sa digmaan ng Russia at Ukraine ang labang pandagat na ito sa tropiko? Ako si Alexi Pichi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, mag-subscribe, mag-like at mag-komento sa video na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng episode sa YouTube at pag-subscribe sa aking Telegram channel na Pichi News. Makikita ang link sa deskripsyon ng video, doon din namin agad inilalathala ang mga balita. Kaya, magsimula tayo sa mga fact na inilalathala ngayon ng Bloomberg, Wall Street Journal at iba pang mga Amerikanong media. Sa Caribbean, may kwentong parang Hollywood action pelikula. Ang Coast Guard at Naval Forces ng Estados Unidos ay inutusan ni Donald Trump na pigilan, inspeksyonin at arestuhin ang anumang barkong pinaghihinalaang nagdadala ng langis na may parusa. At hindi lang ito banta, ginagawa na ito. Nagsimula ito noong Disyembre 10 nang masabat ang supertanker na Skipper. 330 metro ang haba nito. Isipin mo na lang ang laki ng makinang iyon. Ayon sa mga analyst ng KPLER, pinatay ng tanker ang transponder o pagsubaybay at palihim na nagkarga ng 1.1 milyong bariles ng langis sa Venezuela. At paalis na sana ito roon, pero naharang siya. Madalas nang gawin ito ng tanker na ito, dati na rin itong nagdala ng langis mula Iran. Sa pagkakataong ito, dapat magdadala ito ng langis mula Venezuela papuntang Cuba, pero hindi ito nakarating doon. Ngunit ayon sa lumabas, umpisa pa lang ito. Noong Sabado, bumaba ang sundalong Amerikano sa Centuries. Kinabukasan, inanunsyo nila ang pagtugis sa tanker na Bella 1 na may parusa rin. Sa huli, 3 tanker na ang umalis mula Venezuela ang naharang na at ang kargamento ay inaresto. Ano ang nangyayari? Totoo, sinusunod ni Trump ang estratehiya ni Marco Rubio ng kagawaran ng Estado ng Amerika. Noong simula pa lang ng taong ito, kumbinsido na ni Rubio si Donald Trump na kung sisimulan ang operasyon laban kay Nicolas Maduro sa Venezuela, maaaring tamaan ang 2 ibon sa isang bato. Malaki ang pagdepende ng komunistang Cuba sa langis ng Venezuela at ang rehimen ni Nicolas Maduro sa Venezuela ay malaki rin ang suporta mula sa mga namumuno sa Cuba. Ibig sabihin, talagang magkaasa sila sa isa't isa. Kapag natanggal mo ang isa sa kanila sa kadena, babagsak ang pareho. At ngayon, sa totoo lang, pinuputol ng Washington ang ugat na nagbibigay buhay sa 2 pangunahing anti-Amerikanong rehimen sa rehiyong ito at ginagawa nila ito sa pamamagitan ng puwersa. Para sa akin, ganitong naval blockade ay di pa nakita mula Cuban Missile Crisis ng 1960 at 60 S. Bakit ito delikado para sa mga kaalyado ng diktador na si Vladimir Putin? Ang totoo niyan, ang ekonomiya ng Cuba ay parang isang zombie na nabubuhay lang dahil sa langis mula sa Venezuela. Noong 1970, sinimulan ni Hugo Chavez ang pagliligtas sa mga kapatid na komunista sa pamamagitan ng halos libreng pagpapadala ng 100,000 bariles ng langis kada araw. Kapalit nito, nagpapadala ang Havana ng mga doktor at ahente ng lihim na serbisyo sa Venezuela upang tulungan si Nicolas Maduro manatili sa kapangyarihan. Ibig sabihin ba, ang suporta sa politika ay talagang nagmumula sa Cuba? Pero ngayon, pasensya na. Tapos na ang libreng biyaya, bumaba na ang supply sa 3,300 bariles. At ngayon, dahil sa panghuhuli ni Trump sa mga tanker, maaaring tuluyang mawala ito. At ano ang mangyayari? Iyon ay
Ang Cuba ay mawawala ng gasolina ng tuluyan, may kaunti lang silang sariling produksyon. Pero alam nyo, hindi nila kayang punan lahat ng pangangailangan nila, lalo na kung dati ay kumukuha sila ng 100,000 bariles bawat araw mula Venezuela. Ngayon, naglabas ang Wall Street Journal ng nakakabahalang estadistika. Ang ekonomiya ng Cuba ay haharap sa pagbagsak, walang duda doon. At ang bansa ay dumaranas ng pinakamalalang krisis mula pa noong 1950. Talagang nakakagulat ang mga numero. Mula noong 2022 milyong tao na ang umalis sa isla. Ito ay isang kapat ng kabuuang populasyon ng buong isla. Uulitin ko, halos 3 milyong tao ang umalis doon sa loob ng 5 taon. Tumakas sila, parang kung sa Ukraine, 10 milyon ang umalis. Ibig sabihin, napakalaking bilang nito. 70% ng Cuban ay lubos na naghihirap at 70% ay hindi nakakakain ng maayos kahit minsan sa isang araw. Svetlana, nawala na sila ng kuryente ng halos 18 oras araw-araw. At ngayon pati langis mula Venezuela ay mawawala na. Tinawag ito ni demograpong Carlos Albizu Campas na demograpikong pagkaubos at makataong sakuna na kasing tindi ng digmaan. Isipin mo, sa gitna ng impyerno, madadagdag pa ang tuluyang tigil ng supply. Ang tanker na may dalang 1 milyong bariles na nasabat ng mga Amerikano ay para sana sa mga planta ng kuryente ng Cuba, pero ngayon mawawala na lang ang liwanag na iyon. Ibig sabihin, kung tuluyang titigil ang supply ng langis at mukhang doon na nga papunta, magiging hindi na talaga matiis ang sitwasyon. At isipin mo, ito ay mula mismo sa datos ng Wall Street Journal. Umabot sa 450 ang inflation sa Cuba. Malaking pagbagsak ito. Baka itanong mo, anong kinalaman natin dito? Kahit bumalik sila sa panahon ng bato, wala tayong pakialam. Ang totoo niyan, ang Cuba at Venezuela ay hindi lang basta malalayong resort, kundi likurang base ng Russia. Doon mismo kumukuha si Putin ng bayarang sundalo para sa digmaan sa Ukraine. Sabi ng Wall Street Journal, dahil sa kakulangan ng kita, ilang Cuban ay nalinlang ng propaganda ni Putin at nagpunta sa Russia para lumaban sa Ukraine kapalit ng pera. Habang lumalala ang sitwasyon sa isla, dumadami ang sundalong ipinapadala sa Donbas. Kung bumagsak ang rehimen, mag-iiba ang daloy ng bayarang sundalo. Pangalawa, nag-invest ang Russia ng bilyon-bilyong dolyar para suportahan sina Nicolas Maduro at ang mga komunista ng Cuba upang magkaroon ng mga base militar at sentro ng paniniktik malapit sa Estados Unidos. Ngayon, tinatamaan ni Trump ang mga investment na ito. At kung bumagsak ang Cuba, mapipilitan si Putin na magpadala agad ng pera at langis doon, na hindi rin naman niya gaanong marami dahil sa digmaan laban sa Ukraine, o kaya'y mawalan siya ng impluensya. Sa buong kanlurang hemispero, kabilang ang Cuba at Venezuela, sabay silang tinatamaan. Mahaba ang laban na ito, pero bawat dolyar na gagastusin ng Kremlin para kay Maduro o Havana ay dolyar na hindi magagamit sa paggawa ng missile laban sa Ukraine. Ibig sabihin, pinapalawak ng United States ang resources ng Russia sa paglikha ng krisis sa ibang bahagi ng mundo. At nakakatuwa, kasi kamakailan lang, tinanong si Marco Rubio sa isa sa mga interview niya, ano ang opinion mo? Doon ba? Si Sergey Lavrov, ang pinuno ng Russian Foreign Ministry, ay nagsabi na tiyak silang magre-react sa ginagawa ng mga Amerikano sa Venezuela. At sinabi ni Marco Rubio, sa madaling salita, talaga bang naniniwala kayo na kayang impluensyahan ng mga Ruso ang sitwasyon sa Venezuela? Bukod sa pag-aalala, biniro pa niyang tumingin sa kamera at nagsabing, by the way, Sergey Lavrov, siguradong papanoodin mo ito. Maligayang Pasko pare, mas mabuting huwag kayong makialam dahil wala kayong lugar dito. Ibig mo bang sabihin, ang blockade sa Caribbean Sea ay babala sa mga kaalyado ng Russia na sila na ang susunod? Kahit iba ang layunin ng Estados Unidos sa rehiyon, ngayon pinipigilan nila ang mga tanker papuntang Cuba. Bukas, maaari nilang putulin ang supply sa Shadow Fleet ng Russian Federation sa Baltic Sea. O kapag pupunta sila sa India, kahapon nanawagan si Senador Lindsey Graham kay Trump na hulihin ang mga Russian oil tankers tulad ng ginagawa sa Venezuelan tankers. At ngayon, sabi nga nila, isa sa mga paanang upuan ng global axis na Moscow, Tehran, Caracas ay tinatanggal na. Ang pagbagsak ng ekonomiya ng Cuba ay maaaring magdulot ng revolusyon na magpapahamak sa mga kaalyado ni Putin. Magandang balita ito para sa Ukraine. Patuloy tayong maingat na nagmamasid sa mga pangyayari na parang nasa malayong kanlurang hemispero. Dito ako maglalagay ng tutuldok-tuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mga kaibigan,
Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong pasalamatan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye. Sa video description, nakalagay na suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.